Hey guys, sa business vlog ko kahapon, binabanggit ko na ito yung pinakamahirap yet pinakamaganda ang potential, pinaka-bright ang future para sa business namin sa Manalo Group of Companies. Hindi ko akalain na maraming maging interesado, no? Pero ang daming nag-comment, ang daming nanood, and apparently, I inspired at least a few people na mga dumadaan din sa mga pagsubok sa buhay nila, businessman, professional man, dahil nakita nila na na siguro na inspire sila sa mindset ko sa kung paano ko hinaharap yung malalaking problema namin ngayon. Kasi totoo lang, no, ito banggitin ko sa inyo, ang utang ko ngayon, alam niyo kung magkano? Nasa mga 200 million pesos. 200 million pesos lang, ano? As bagay, ibang mga bilyonaryo, yung mga ibang mga mayayaman talaga, eh maliit lang 'yun kumpara sa mga utang nila. Pero ito, no, doon kasi ang reality niyan, kahit ganun kalaking utang ko, yung na-acquire ko namang mga properties, yung, for example na lang yung sa Pumarada Resort, Pumarada Resort, kasama na yon sa hinuhulugan ko. Kasama na yung balanse ko doon sa binili kong 15 hectares. Doon sa hinuhulugan ko, ang value ng 15 hectares na yon, according dun sa architect na nagpunta doon, according kay Architect Jem Cruz na gumawa ng swimming pool namin doon, nag-renovate at saka may bala kami na gumawa nga ng wave pool doon, etc. Ang sabi niya, ang value ng lupa ko doon or lahat-lahat na, sama na yung mga structures, yung pool, yung resort, yung hotel, yung kennels, everything, ay pwede ko nang ipeg sa 10,000 pesos per square meter. So yung 15 hectares ko doon, sa isip kong valuation noong buong property would be 1.5 billion, hindi ba? So, ganun ko naiisip yung problema ko versus dun sa kung anong taglay ko na asset. No? Siyempre, bukod pa yung property ko sa Tanay at iba pang mga properties namin, itong bahay, etc. Pero doon pa lang sa sa deal na yon with Pumarada Resort Hotel, kahit 200 million lang yung utang ko, kahit 200 million na yung utang ko, yung value naman ng asset is 1.5 billion, edi kung ima-minus ko yung 200 million kong utang sa 1.5 billion kong asset, let's say yun lang yung asset ko, edi 1.3 billion pa rin ang worth na hawak ko, di ba? Of course, may mga kailangan asikasuhin, may mga kailangan pa rin mga tapusin kasi hanggat di ko naman fully paid yung property ay hindi pa naman totally sa akin yon. Pero kung isusuma total, assets versus liabilities, sobrang positive naman nung business. Of course, ang cash ko ay negative. Wala akong cash, no? Kaya wag niyo ko utangan. Sabi niyo, yaman pala yung doc. Wala akong cash. Alam niyo, ang malaking pagkakaiba nga ng mga negosyante na maraming cash versus mga negosyanteng mataas yung value. Halimbawa si Elon Musk, sabi ng mga ilang statistics na sa mga $400 billion ang worth ni Elon Musk, pero hindi cash yun. That's the worth, yung value yun, equity niya doon sa mga businesses na hawak niya, sa mga stocks, iba pang mga assets niya. Pero basically, yung stocks ng Tesla yon, stocks ng SpaceX yon, ng Boring Company, etc., Twitter, or ngayon X. So, hindi porque masasabi ang isang negosyante ay malaki ang value o malaki ang net worth, hindi ibig sabihin marami siyang cash. And I am a testament to that. Sobrang wala akong cash. Kung titingnan niyo yung GCash ko, meron ako sigurong mga nag-load ako recently lang, pero parang mga 5,000 pesos lang yung GCash ko. Kung titignan nyo yung pera ko sa bangko, siguro na mga 15,000 lang. Ayan, so mababawasan pa yon kasi kailangan daw ni Mrs. para pambayad doon sa mga construction workers na gumagawa ng bahay namin doon sa mahabang parang. Anyway, ang sinasabi ko lang, kaya naman positive yung outlook ko. Tinitignan ko naman kung anong meron ako versus doon sa mga kailangan kong bayaran. Kaya may mga nakarelate sa last video ko. Pwede nyo rin pong gamitin yung ganong valuation, ganong pagtutuos sa inyong isip. Actually nga kung halimbawa ang pera mo lang, maliit lang talaga pera mo, tapos patong-patong pa utang mo,
pwede mong tanungin sa sarili mo, magkano ba ang mata? Magkano ba ang bato or kidney? Di ba? Parang 50,000 yan, 100,000. Mas malaki pa ba yung utang mo kaysa sa 100,000? Pues kung mas malaki pa rin ang halaga ng kidney mo at mga mata mo, and then net positive ka pa, di ba? Yan ang mentality dyan eh. Net positive ka. At saka kahit naman ang laki-laki ng utang mo, kahit billion pa ang utang mo, ito ang tanong. Kung ikaw, bibigyan ka ng 1 billion araw-araw, simula ngayon, 1 bilyong piso araw-araw, bibigyan ka, papayag ka? Siguro, malamang. Pero ang ang catch nun ay after 1 week, patay ka na. Kukunin na yung buhay mo. 7 days mo lang pakikinabangan yung 1 billion a day mo. Di 7 billion din yun, di ba? Papayag ka ba? Malamang hindi. Kasi mas mahalaga pa rin ang buhay. So, ibig sabihin lahat tayo ay may net positive sa buhay. Unless siguro, alam mo na, in pain ka na, tapos mamamatay ka na, mahirap nga naman yung kalagayan na gano'n. Pero kung di ka pa umabot sa gano'n, you can be very happy pa rin, di ba? Sa ginagawa mo, ibig sabihin, may chance pa. Alam nyo, ito, share ko sa inyo, no, na siguro baka hindi nyo alam. Sa bawat paglubog ng Manalo K9 or mga businesses ko ever since, bawat paglubog, ay totoo yung sinasabi ng mga nagko-comment doon sa video ko kahapon, na there's always a rainbow after the rain. Is that true? Hindi totoo yun. Unless tatrabahuin mo. Yung rainbow kasi biglang lumilitaw. Automatic yun after the rain. Pero yung positive na makukuha mo after something negative na nangyari sa buhay mo or sa sa business mo, you still have to work for it. For example, no, nung ako ay may business pa dati, ang business ko bago Manalo K9, ay nagsusupply ako ng mga fruit purees, condiments, etc. sa mga hotels, restaurants, and mga resto bars. Kliyente ko niyan yung 22nd Street, The Old Spaghetti House, Enchanted Kingdom, kliyente ko ang Manila Polo Club. So, iba-iba, no? Iniikot ko yan. And noong nagkaroon ng mga problema noon, tapos binigay ko yung business na yon doon sa mga kapartners ko noon. Nag-start naman ako ng Manalo K9. No? Talagang pinaghirapan namin yun, trinabaho namin yun ni Mrs. Kami lang dalawa doon sa bahay ng mga parents ko doon sa Grand Valley sa Angono noon. Trinabaho namin, and eventually, umayos siya. Pero dumating talaga kami sa point na ilang panahon din yun na yung bawat piso ay napakahalaga sa amin. Hinahanap ko pa yung mga barya-barya ko para makabili ng ulam para sa amin at para pambili ng diaper noon at gatas ni Miguel nung baby pa siya. So, nung nilabas ko si Miguel sa ospital, kinailangan ko munang kontratahin yung nakatipo dun sa puppy ko na breed ko yung Belgian Malinois ko noon. Hindi pa available yung puppy, hindi pa pwedeng ibenta, pero sinabi ko na baka pwede na sila magbigay ng 15,000 para dun sa puppy. Kasi kailangan ko ilabas si Mrs. at saka si Miguel mula sa ospital. Pumayag naman. So, that was good, no? So, umabot kami sa ganung point na sobrang hirap. Tapos, nung time naman na medyo naman napalayas kami doon or kinailangan naman umalis doon sa bakuran, sa bahay ng parents ko kasi pinapabarangay na kami ng kapitbahay. Hindi na rin kami welcome sa nanay ko noon at that time. Tapos, naghanap kami ng isang area kung saan namin ipagpapatuloy yung Manalo K9. Nakuha namin yung property ng pamilya Miguel na may-ari ng Selective Security doon sa may Crusher, tabi ng Lafarge. So, ginamit namin yung place na yun mga 4 years. And then we were paying rent. Tapos, alam nyo, hirap-hirap nun, pero talagang sinaga namin yun. Pero at that time, na-discover naman kami ng mga Amerikano ng BCSI. So, miniting nila ako, nagpunta sila sa kennels, tapos nagpunta ako sa Manila, minit ko sila sa hotel, tapos nakipag-partner sa akin. Nakapagpadala kami ng maraming mga dogs and handlers sa Afghanistan, sa mga deployments nila doon, mga detachments nila sa Afghanistan. Tapos, ako'y naging Philippine President, binili sa akin yung company ko, pero hindi nila nabayaran lang nila 75% nung agreed price. So, I was about to sell off Manalo K9 at that time, pero hindi natuloy. And tumaas yung business ko kasi they were paying me as the president ng Philippine operations, no?
Meron kaming counterpart sa South Africa, sa US, Afghanistan, and sa Iraq. So we were doing that for a while, mga 2-3 years. Nagpapadala kami ng mga dogs doon. Tapos, eventually, nagkaroon ng problema yung mga visas. Kinailangan pumunta kami doon ng aking Vice President si Elmer Presa at ang mga trainers ko, sila Leo Escobedo at trainer ko na si Richie Lastico, I think, if I'm not mistaken. So dadalhin ko silang lahat doon. Ako naman ang magiging company vet doon sa Afghanistan. Pero hindi rin nakuha yung mga visa namin. Natuloy eventually si Elmer Presa. Pero kami, yung iba, hindi na kami natuloy. So binayback ko na lang yung company ko from the Americans, si Buck Dykes. And then, binayback ko in terms of yung napadala ko mga dogs doon, babayaran dapat nila sa akin. Tapos yung binayad nila sa akin and yung mga improvements doon sa kennels, etc. Nag-ano na lang kami, nag-quits na lang kami. Okay na yun. Huwag niyo na ako bayaran sa mga aso, huwag niyo na ako singilin doon sa mga improvements dito sa Pilipinas. And okay naman. So that worked out, pero after that nag-aalisan yung mga trainers ko kasi wala nang nagpapasweldo sa amin. Kasi swelduhan din kami noon ng American company. Wala kaming mga kliyente masyado dahil nawala nga yung opportunity namin na magpadala ng mga dogs sa Afghanistan. Tapos, umalis na rin yung mga trainers ko, sila Leo Escobedo, dala-dala niya lahat ng tropa niya, mga galing din yun sa ibang dati nilang pinanggalingang K9 service company, galing sa Zimog, dati yung mga yon. Tapos, dala rin nila yung mga apprentice ko na doon nag-train. Tapos eventually, nagtayo sila ng ibang kumpanya with another partner. Tapos eventually, palipat-lipat din sila. Ngayon, meron silang ibang mga kapartners at they are partnered with somebody else na nagpo-provide din ng mga K9 services. But that's all right. No? At that time naman, dahil bumagsak ulit kami dahil sa pangyayari na yun, kinontak naman ako ng government ng Iraq. Mismong head ng Ministry of Agriculture nila, isang veterinarian, si Dr. Ala, to provide them with dogs para sa police and military nila. So nagpadala dito ng representative, isang Lebanese-Canadian na representative nila. Dito nagstay yon for some time. Tapos ini-inspect yung mga dogs. Eventually, nagpadala kami mga dogs. So kumikita ako ng malaki noon. Papadala kami ng mga dogs. Tapos, pumasok ang ISIS, nilusob ang Iraq and Syria. Di ko na makontak. Wala na akong contact dun sa mga sa mga contacts ko sa Lebanon and contacts ko sa Iraq. Biglang plunge na naman yung aming business. Biglang nawala na naman kami ng income and everything. So after some time, basta diretso lang, dog training, alaga sa mga aso, benta-benta ng mga puppies, kanyan. Ilang buwan na naman yun natagutom. Tapos biglang, isa sa mga clients namin sa dog training na Amerikano, I think member siya ng CIA or something na hindi niya pwedeng sabihin, kinonect kami sa Solaire Resort na yung existing K9 provider daw ng Solaire Resort ay gusto na nilang palitan for some reason, hindi na sila masaya. So ako yung rin-recommenda ng Amerikano na CIA, I think, At pinakusap sa akin yung Australia nilang Vice President for Security. Nagustuhan yung performance namin, pero mukha kaming kawawa pa rin noon. Ang service pa lang namin, multicab. Ang liit noon, di ba? Yung multicab na, Manalo K9 multicab. Tapos siksikan yung mga aso doon sa loob, siksikan yung mga handlers, dala kami ng mga aso at handlers doon sa Solaire, nag-demo kami, natanggap naman kami, mahusay naman performance, di ba? Kahit ganun lang itsura namin. Tapos ayun, nag-serve kami sa Solaire. Kumanda rin ang income namin after that, pero ilang buwan pa rin muna yun bago namin talaga na-lasap yung income na yun kasi 1.5 months bago kami bayaran, di ba, nung services namin ngayon. So talagang namuhunan ulit kami. Talagang lahat ng resources na pwede ko makuha para mabuhay lang kami at mapasweldo ko dun sa mga tao ko nagtatrabaho na ginawa ko lahat. Pero maganda noon, eventually gumaan-gaan na rin, tapos nakuha rin kami ng Okada, Manila. Nakilala kami because of Solaire. Nagpupunta doon kasi yung head naman ng security ng Okada, Manila na Austrian, si Gottfried Heibler, na gusto kami ang makuhang K9 service provider. Pinatawag ako at mga tao ko. So nagpunta naman ako doon, present kami.
Gustong-gusto nila yung presentation ko kahit nanginginig ako kasi nagpresent ako sa mga Amerikano, merong UK o British, merong Austrian, merong Japanese, merong ano pa ba 'yon? Australian, kaya medyo nakakakaba. At so lamig-lamig pa ng aircon kaya nanginginig talaga ako. As in, literal na nangangatog ako habang nagpe-present ako sa kanila. Pero tuwan-tuwa naman sila sa akin. Nakita nila na meron akong alam at meron kaming experience sa International K9. Kaya solve na solve kami sa kanila. So bago pa mag-open ang Okada Manila, kami na ang K9 service provider sa kanila. So wala silang area para sa mga dogs, no? Sabi nila marami kaming kukuning mga dogs, and true enough, no, umabot sa mga 200 ang dogs namin sa Okada Manila. Meron silang lumang warehouse doon na hindi ginagamit. Pina-design sa akin, so na-imagine ko, design is Alcatraz, no? Parang merong naglalakad na gwardiya sa baba, may naglalakad na gwardiya sa taas, tapos puro selda. So ganun ang pinagawa kong design doon sa warehouse. Tapos sa gitna may mga offices, may warehouse o storage room for dog food, merong infirmary, etc. doon sa gitna. Tapos may rampa yung magkabila. Tapos may ikot ako rin nag-design ng pag-ikot-ikot ng mga vehicles, paano papalitan yung mga aso. Kasi one handler, 3 dogs kami noon. Ibig sabihin 12 hours ang trabaho, isang handler, pero palit-palit yung aso para hindi mapagod. Kami lang ang gumawa noon sa buong talambuhay ng K9 services sa Pilipinas. Yung ibang K9 service provider kasi, hindi ko lang alam ngayon, no? Pero nung mga times na yan, isang aso, isang handler, 12 hours ang trabaho, dire-diretso yung trabaho ng aso. Yun, kawawa yung aso kasi alam niyo ba, ang aso ay natutulog for 14 to 16 hours per day dapat. Hindi kagaya natin, 7 to 8 hours lang, sapat na yun sa atin, di ba? Pero ang dogs, ang sleeping time niyan na required is 14 to 16 hours. So sabi ko, hindi pwedeng gawin 12 hours yan. Inhumane yan, hindi yan karapat dapat gawin. Ano yun? Animal cruelty yun. So, ang ginawa ko, gumawa ko ng program, mas malaki yung amount na babayaran nila sa akin kasi 3 dogs per handler, pero gusto naman nila dahil dog lover sila. Kahit si Mr. Okada, pati yung anak niyang babae, lagi nandun sa kennels, at dog lovers kasi talaga sila. So, kung dog lover ka, hindi mo patatrabaho yung aso mo na kahit 8 hours, dire-diretso, hindi pwede. Hindi kaya yun ng aso. Talagang magde-deteriorate yung health ng aso nun. So, at that time, ang ganda ng income nga, no? Kumikita nga kami ng up to 2 million per month. So, it was a very lucrative contract. Yun ang pinakamalaking private contract pagdating sa K9 security sa buong kasaysayan ng Pilipinas. So, kami nakakuha nun. And we served Okada hanggang mga 2 years ago nung nagkaroon ng parang kudeta doon. Tapos, nagkaroon ng gulo, tapos nag-take over yung tropa ng mga anak ni Mr. Okada, tapos hindi pinapapasok si Mr. Okada, pero eventually, bumalik din. Pero nung time na ngayon, nagkaroon ng kudeta, sinipa kami kasi loyal kami doon sa totoong mga owners. So ayaw rin nila i-take risk na kami pa rin ang K9 service provider doon, pati yung mga security forces doon. Kick out kaming lahat doon. Pero ang point ko lang is, nung nawala yon, bagsak na naman kami, di ba? Tapos pandemic, bagsak ulit kami. So, there's always storms, no? Pagdating sa business, some storms, talagang wala kang magagawa. During the pandemic, talagang biglang wala kaming trabaho. Lahat ng mga siniserve namin K9 service providers, wala. No? Mga tao ko nawalan din ng trabaho. Pati dog training, wala magpapatrain sa amin. Hindi nga makagalaw yung mga tao during the pandemic. Mamamatay kami. Pero alam niyo ba, doon talaga sumipa naman ang SDN Dog Food. 2019 pa lang, no, nag-start na ako mag-vlogs kasi yung mga tao ko nahihirapan silang magbenta ng SDN Dog Food. Ang nangyari kasi, 2015 nilabas namin yung SDN. Pero ang taas nga ng protein. Tapos ang taas ng presyo niya compared sa ibang mga dog food kasi concentrated yung meats sa SDN. Malang meat kumpara sa mais, kumpara sa trigo na yun ang materials ng iba. So, nahirapan yung mga tao ko lalo na mag-explain bakit siya mahal. Hindi nila ma-explain na makakatipid pa rin sila. Parang ang hirap paniwalaan kung hindi ka talaga techie. Hindi ka talaga maalam tungkol sa animal nutrition. So, I had to explain, no, sa mga kliyente over and over again bago nila paniwalaan. So, I started doing vlogs noong 2019. 2019, bumili pa ako ng camera. Talagang nanginginig ako sa harap ng camera. Tapos,
hiyang-hiya ako sa sarili ko noon. Kaya yan ang pinapagawa kong exercise sa mga salespeople ko. Kung mapapansin nyo sa Manalo Group of Companies page, sunod-sunod na mga videos yung mga salespeople natin para ipakilala sila kung anong ginagawa nila. Nakakatuwa dahil gusto ko ma-boost yung confidence nila. Tsaka gusto ko talaga na ma-expose sila sa social media and blogs. Kasi yan na ngayon ang trend, di ba? Yan na talaga ang direksyon ng sales and marketing. You will die kung hindi ka marunong mag-social media. Anyway, sumipa naman yung SDN during the pandemic kasi wala man yung dog training mo, wala man yung canine services, ang mga pet owners nagpapakain pa rin ng mga dogs. Tapos dumami pa yung mga nag-aalaga ng mga dogs dahil wala silang magawa sa loob ng mga bahay nila. Tumaas ang pet ownership sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dumami ang nag-aalaga ng mga pets. So humataw naman yung SDN. Tapos for the first time na unawaan nila yung ganda ng SDN, dumami po yung mga namin. So yung kinikita namin sa canine services, dog training, eventually nanliit yon sa sales naman namin ng SDN. So ito yung point ko. Sa bawat unos o bagyon dumating sa business namin, and I'm sure you can relate to this din, may dumadating na bagong opportunity na hindi mo akalain na yun yung opportunity na aahon naman sa'yo. Pero hindi automatic, hindi kagaya ng rainbow na automatic. Dito, sa pagbangon sa business, kailangan mo rin trabahuin. Kailangan mo pa rin trabahuin. You have to be there, you have to be present, you have to meet people, you have to do stuff para makabangon ka. And kagaya ng sinasabi ko nga kahapon, this is probably the darkest, worst times na. No? We've been in cycles of good times, bad times, good times, bad times, good times, bad times. Pero ngayon, ito na yung pinaka-worst. Pero ang ganda ng outlook ko, kagaya ng mga binanggit ko sa video kahapon, hindi ko na ulitin kung bakit ko nasabi yun. Mas kahapon lang, katatapos ko lang gawin yung video na nag-explain nga ako tungkol sa masamang mga nangyayari sa amin ngayon. Ini-edit ko lang yung video, nag-message sa akin si Miss Dang, no, yung aming finance head, na ngayon admin head na ulit namin ngayon. Ang ganda ng balita. Ayan. Basta hindi ko mabanggit sa inyo kung ano yun. Pero, ito yun. Dahil sa balita na yun, maaalis na namin ang mga loans namin sa mga loan sharks na malalaki ang interest. Fully paid namin sila or mabubura namin sila. Ang matitira na lang yung mga loans ko na na medyo affordable ang interest. No? Mahirap kasi talaga na ang dami mong binabayaran sa laki ng interest. No? So we will be able to get rid of the loans na ngayon na malaki interest. And I might be able to free some of my debt sa credit card, and baka meron pa kaming extra matitira para sa iba pa namin kailangan gawin, no, sa mga documents sa property and other things, no. Actually, ang dami namin kailangan ngayon, cash. Una, kailangan namin ng cash para pagandahin yung mga packaging ng SDN dog food kasi lalabas na kami sa mga supermarket soon, very soon. And syempre, dapat maganda yung packaging. And kung gagandaan namin yung packaging ng lahat ng mga sizes ng SDN 42, 42 beef, 28, 21, pati yung Milo and Friends dog food natin, and yung cat food, gagastos kami ng mga 6 million para lang sa packaging, no? Sa unang pasada ng packaging kasi may minimum order yan eh. And wala kami mahanap dito na packaging supplier na maganda para sa dog foods namin sa Pilipinas. Nasa China lang talaga. So, nasa mga 6 million ang kailangan namin gastusin for the packaging itself. Tapos pag pumasok pa sa supermarket, pupunduhan mo yan. Hindi nila babayaran agad-agad yan. So, meron pa silang marketing support, tapos meron pa lang support for logistics, etc. So, ang laki ng perang ilalabas namin para lang makapasok kami sa mga supermarket. So, kakailanganin ko ng cash for that. Yun lang ang hahanapan ko ng siguro investors or financiers or loans pa. Kung gusto nyo magpa-loan sa amin, please feel free to do so. Kailangan po namin mag-loan, lalo na pag lumabas na yung orders ng supermarkets. Pero before that, dapat unahin talaga namin yung packaging na eh. Kung gusto nyo magpa-loan sa amin, no, we'll be able to give you a good interest doon sa pera ninyo. Kailangan namin mag-loan. Ganun na talaga eh. Para kumita, minsan kailangan mo talaga mag-loan kasi hindi mo naman kaya yun. Pero gusto ko talaga mabenta na yung Tanay property namin at saka yung Makamot property namin
Kung mabenta ko yon, hindi ko na kailangan mag-loan. Babayaran ko na halos lahat ng mga loans na meron kami. Kung mabenta ko na yung Tanay property at saka yung Makamot property namin. Baka magbenta rin kami nga pala ng portions ng Manalo Resort Hotel area. So, tingnan natin. Kasi ito, again, yung rainbow after the storm. Pero tatrabahoin mo pa rin. Kahapon, may meeting kami ng owner ng Coffee Rush, si Sir Adrian. Punta ako ilang weeks na rin namin pinag-uusapan na magmi-meet kami. Kasi suppliers sila ng mga coffees, mga coffee machine, ganyan-ganyan. So, interesado din ako dun sa mga supplies niya kasi recently nakabili kami ng Arabica beans for our Manalo Cafe na hindi ko nagustuhan. Una, gustong-gusto ko siya. Pero ang bilis niya mag-rancid. So, hindi ko nagustuhan yung lasa ng kape namin. Pinapalitan ko ulit. Pero nagka-idea ko, si Adrian Coffee Rush, maganda nga pala yung supplies niya supposedly. Pinunta ko kagabi, Hanggang 1 o'clock na kami nag-meet. Tapos, kinuha pa kami ni Mrs. na model para sa kanilang brochure ba or social media na kunyari nagda-dining kami doon ni Mrs. ni Snooki. So, that happened. Tapos, kwentuhan kami. It turns out, itong si Sir Adrian ay architect din pala, marunong sa development. So, interesado siya dito sa Manalo Resort Hotel and Manalo Cafe. Kasi bago namin binili yung Pumarada Resort Hotel, siya pala, alam ko na to before, siya ang dapat bibili noon ng Pumarada Resort Hotel. Pero kasabay yon ng investments niya sa Coffee Rush, kaya wala siyang pera noong time na yon. Naunahan ko siya. Actually, marami akong naunahan na maraming gustong bumili talaga ng Pumarada Resort Hotel. Pero may mga labanan kasi yon sa korte, meron yung mga nahilangan na bangko na portions, tapos may documentations na mga kailangan asikasuhin. Medyo complicated yung deal. So, naunahan ko ang maraming mga tao. What I did, para maunahan ko silang lahat, I dealt fairly. I dealt fairly with Mr. Pumarada. And I also went to Land Bank, kasi nahilangan ng Land Bank yung portion. So, win-win ang gusto ko mangyari. Win kay Mr. Sunny Pumarada, win para sa Land Bank, win din para sa akin, and para sa gagawin kong project. Win para sa public, pati sa Binangonan, pati sa mga tao doon na maging mabuhay ulit yung magandang resort na ito na 8 years nang nabubulok. So, when I made that deal, it was a good deal naman. Kailangan ko lang din talagang i-fulfill yung obligations ko doon, and I'm under pressure now to do so. Kailangan ko lang din trabahuin yung mga dapat kong trabahuin. Pag matapos ko ito, and kung maging maganda yung plano namin ni Sir Adrian tungkol doon, kasi very interested siya, baka, hindi pa to final, pero baka magkaroon ng Coffee Rush 2 doon. So, alam niyo, very high-tech talaga. Kung nakapunta na kayo sa Coffee Rush, dito yan sa may East Ridge sa Binangonan. I think Angono pa pala yan, or Binangonan. So, ang ganda yung area na yun, talagang dinudumog ng mga tao. Gustong-gusto ni Sir Adrian gawin yung Coffee Rush din doon sa Pumarada Resort. Ngayong Manalo Resort Hotel. So, pag-uusapan namin yan mas masinsinan pa sa next meetings namin. And balak namin, ito lang giving you preview or sneak preview. Baka gawin namin executive village, yung ilang areas doon. Tapos, ibebenta namin pre-selling, ganyan-ganyan. Tapos may Coffee Rush, di ba? Stig. Kung paanong si Sierra Valley, naglagay si Manny Villar ng Starbucks dun sa harapan ng Sierra Valley para tumaas yung value ng Sierra Valley. Maglalagay naman tayo ng Coffee Rush. Stig yan. So hopefully, ito naman yung rainbow after my storm. Meron din ako mga bagong kaibigan ngayon na maraming mga suggestions. Isang kaibigan ko rin na tuwan-tuwa ako, naging kaibigan ko siya. Si Mr. Raul Siso naman, siya nagka-quarry siya ng mga bato dito sa Angono. Meron siyang 65 hectares dito na quarry, tapos meron siyang reclamation area dito sa may Baytown. Ang suggestion niya, minahin ko naman yung Manalo Resort Hotel portions noon. Benta ko yung scombro kasi yun talagang bato-bato yung mga adobe yun. Pwede ko ibenta para may pang-ikot daw ako. Good idea, Pero kailangan ko bumili ng
Kailangan ko daw bumili ng ano yun? Bobcat na or kung anong brand man na ano yun, pangkuha ng lupa. Hindi bulldozer eh. Hindi shovel. Parang may shovel nga siya. Maalala ko yun mamaya. Pati truck. And of course, yung mga licenses na kailangan pa rin lakarin na medyo complicated. Tuturuan daw niya ako paano. So hopefully, either that, or either yung idea ni Sir Adrian, or either yung idea rin ng kaibigan kong si Sir Sunny Torres na may-ari naman ng Splash Island, na glamping site, ganyan-ganyan. Ang idea naman ni Sir Derek Ramsey, ang kaibigan natin si Derek, ay ano naman, parang lug karting, parang may lug race, gagawing race track, yung Manalo Resort Hotel. So maraming iba-ibang mga ideas na binabato sa akin ngayon ng mga kaibigan ko na pwedeng gawin. Ang laki kasi talaga ng potential ng Manalo Resort Hotel. Kaya kahit anong unos naman, kahit na anong problemang kinakaharap namin ngayon sa company, ang ganda pa rin ng pananaw ko kasi, di ba, you still have to count your blessings. Minsan kasi nakakalimutan natin yung napakalalaking blessings na meron tayo dahil na overshadow yon ng mga problema. Di ba, kung paano gusto mong tingnan yung mga bituin sa gabi, pero dahil sa mga street lights, hindi mo makita yung mga bituin dahil nasisilaw ka dun sa mga street lights. Kailangan magpunta ka dun sa madilim. So, ganyan, minsan kailangan dumaan natin sa madidilim na mga kabanata sa buhay natin para makita natin yung ganda ng mga bituin. Di ba? So, yun lang ang message ko sa inyo ngayon. Hopefully, nakapag-inspire ko ulit kayo. Lalo na nakaka-relate sa akin dito yung mga nasa pagsubok, lalo na sa business. Ganyan po talaga sa business. Ako, hindi ko naman tinuturing sarili ko na malaking negosyante na. Pero I'm doing great things, no, for most people, yung tingin nila, pero hindi pa ako yung mga bigatin. Wala pa ako dun sa level nila. Hopefully, no, eventually, baka naman. Pero I hope na ma-inspire kayo dito sa mga videos ko na ganito, na I'm sure hindi to para sa lahat. And para din naman ito sa parang record keeping ko na ito, parang diary, kaya tinawag to na vlog or video log. Yun naman talaga yung original purpose nito, na nilalog mo kung anong merong nangyari sa iyo sa maghapon or kung anong gusto mong sabihin para sa maghapon. Kaya naman ito yung totoong vlog na this is my video log for today. Today is February 1, 2025, Saturday. Ayan. We are facing dire straits, we are facing very difficult situations, pero we are also facing some very, very beautiful opportunities na talagang super duper laki. Kanina kausap ko rin nga pala yung kaibigan ko si Kuya Charlie Colton sa Australia, no? May mga ideas din siya na pwede namin gawing projects. So, ang dami ng mga opportunities dyan. Kaya huwag kayo mawawala ng pag-asa kung medyo nadadown kayo sa buhay, sa business. Ang daming opportunities dyan. And may nagsasabi nga na ang tapang ko naman daw, bakit ko sinasabi pa yung mga ganitong mga failures and difficulties na nangyayari ba't sinasabi ko pa sa mga vlog ko? Ang tapang ko daw, which parang good naman yung sinasabi nila, no? Positive naman. Sa akin kasi hindi naman bago yung mga adversities. Hindi bago yung mga malalaking problema na tipong gusto mo na magsuka, hindi ka na makatulog sa gabi. Hindi na bago sa akin 'yan. So, sanay na ako. So, hindi ko kinahihiya 'yon. I just realized na this is part of business. If you want to go into business, hindi lang puro saya 'yan. Mas maraming may hirap diyan. And then yung konting saya, 'yun naman 'yun. And ang saya ko din ngayon is I am supporting 80 employees, no, and their families. Pinapakain natin yung mga pamilya nila. Yun ang sobrang hindi mawawala, di ba? Mawalan man sila ng utang na loob eventually, walang problema. At least I did something good para sa maraming pamilya. And for me, that's not something na I can brag about. I'm not bragging about it, pero it's something na napufulfill ako na hindi sayang yung oras na ginagawa ko kahit medyo ang daming problema. Minsan nakukuha yung oras para sa pamilya ko sana, sa mga bagay na na-enjoy ko sana yung buhay ko kung mas simple lang yung buhay ko. Pero
kung simple man ang buhay ko, ano, kung naging employee na lang ako, kagaya ng plano sa akin ng parents ko dati na doon na lang ako magtrabaho sa Dubai, kung nasan sila nandun dati, doon naman ako nag-high school noon, doon na lang ako mag-veterinarian sa mga kabayuan ng mga Arabo doon sa Dubai, baka mas simple ang buhay ko. Pero ilan tao naman yung natutulungan ko? Baka wala, baka sarili kong pamilya lang, no? Kasi mga mayayaman naman yung mga Arabo, hindi man nila kailangan, hindi naman para pakainin yung mga pamilya nila. So, I think I did something good with my life. I'm 50 years old. If I die today, okay naman. So, hopefully, nagbigay naman ako ng value through my life. Nagbigay naman ako value sa iba. No? Magandang, ano yan, di ba? Magandang mindset yan. I'm sure, kung kayo man ay nahihirapan sa buhay, nakapagbigay din naman kayo ng value sa buhay ng iba. Whether they are grateful for it or not, doesn't matter. May mga nakakita dyan at may balik ang universe sa inyo dyan. May balik sa inyo ang Diyos dyan, may balik sa inyo ang may kapal. Tanim ka na mabuti, aani ka na mabuti, magtanim ka na masama, aani ka na masama. So, tanim lang tayo ng magtanim ng mabuti. The rainbow, after the rain, it's not automatic. Kailangan trabahuin pa rin natin. Kaya, tama, sinasabi nyo, kayod lang, laban lang. Ganyan lang man ang buhay. Kung hindi tayo lalaban, ay wala na, di ba? It's our demise na. Ano na tayo? Pabagsak na tayo. So, lagi lang lumalaban, no? At imposible naman na hindi papanik ang business mo if you do the right thing. Ano? And if you continue to solve problems for others. Yun naman ang sinusolve. Yun naman ang ginagawa natin sa business. Sinusolve natin ang problema ng mga tao. Sa SDN, we're solving the problem na, di ba, meron silang option ngayon na makabili ng the best dog food in the multiverse kaysa yung mga low quality na puro laman lang ay wheat, corn, soya, etc. Tuturo tayo ng mga aso, di ba? Ang daming natutuwa sa mga dogs natin. Inayos natin yung resort sa Manalo Resort Hotel. Ang daming makikinabang. No, itong summer, I'm sure maraming mag-i-enjoy sa Manalo Resort Hotel ulit. Dudumugin ulit tayo. And, ayun, yung mga iba natin ngayon, IAGD, no? Ganda niya. Ang daming gumagamit ngayon ng IAGD for their pet papers, pet registration na libre online. We're creating value for a lot of people. So, thank you. This is Dr. Abel Manalo po ulit. Maraming salamat. And sa mga nakaka-appreciate po nito, please share this video din. Baka ma-appreciate din ng ibang mga dumaranas din, mga dinaranas natin. And thank you sa encouraging words ng lahat. Thank you po sa pakikinig. Thank you. Please follow and share our videos. Kung hindi pa kayo nagpa-follow sa pages natin, please do so. And gusto niyo pa ba ng mga gantong content sa mga susunod? Comment below kung interesado pa kayo makapakinig ng mga bagay-bagay tungkol sa totoong pinagdaraanan sa business. Kasi maraming nagtuturo sa business na nagtuturo lang sila, gantong gawin ninyo, mag-ipon kayo, gantong gawin niyo, nagnegosyo kayo, think business-minded, ganyan. Pero hindi mo naman nalalaman kung ganong kahirap yung business na hinaharap nila, di ba? Puro positive lang sinasabi ng iba, puro pagtuturo lang. Pero dito sa channel natin, talagang pati yung mga sikreto ay binubunyag ko. Wala mang pakialam, di ba? Mas maganda nga yung matuto kayo sa akin. Mas maganda yung ma-impart ko yung natutunan ko, pinagdadaanan ko, baka makapagdulot ito mabuhay naman, maganda naman sa buhay ninyo, di ba? Yun lang. Maraming salamat. Doc Abel Manalo po ito. Nagpapaalam.